Then kasunod nun, pumasok siya sa private life. Then until 1992, isa pa lang ang distrito ng Parañaque. Nakasama natin siya dito sa mga programa kasi siya po ay nagiging congressman at that time. Sabi niya sa speech noon na yung kontraktor niya sa sukat at napakatagal gawin ng kalsada, pabibilisan niya. So after na nakaupo siya, bumilis ang takbo ng sukat, bumilis ang mga traffic, nawala yung mga sagabal. Ngayon na naman sa dami na nasasakyan, skip na yan. Then nagiging three-termer din siya noon. After his term, nag-serve pa siya as National Security Advisor during the Arroyo administration. And then in 2004, naglalaro ulit siya. Kalahati na lang sa Parañaque ang sahod niya. Kasi may ano na yun. Mayroon na yung district, dalawang distrito na. So sa District 2, nanalo ulit siya. At ang kanyang third term ay matapos sa 2013. So kanya-kanya tayong hulaan on what will happen 2010 at 2013. Halo-halo naman tayo. Mayroon naman tayong violet, may yellow, may red, o mayroon din nakapatalastas din sa likod. Congratulations. So yan ang kung anong line-up sa 2013. Alam na natin yun. So noong 2010, nung nag-OPK tayo, nabanggit nga yung covered basketball court. Alam naman niya na nung araw pa yan. Wala nang nag-remind sa kanya. So, ito na tayo ngayon. Mayroon na tayong covered court. Pero hindi maganda yung ating sahig. Kaya wala yung ibang mga tao rito. Nung May 1, naglinis kami dito May 1. Hanggang ngayon, iniinda pa yung sakit ng katawan. So, May 1 pa yun kasi magpipiesta. Without much ado, may I present to all of us our guest, the most important person of the day, Honorable Congressman Rogelio Solis-Goles. Thank you. Maraming salamat, Pat Manlangit. Ako higala nakikita sa Cebu. Pat, ngayong hapon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Dito sa Phase 4 ng Multinational Village, Barangay Muno. Magandang hapon po. Alam niyo, ngayon lang nakita ng mga entertainment dance numbers na lahat ng henerasyon ay represented. Mula sa pinakamaliit, palaki ng palaki, lumit na naman, tapos lumaki na naman. Kaya nakakatuwa, lahat ng generation, ang kulang na lang mag-dance number si Mr. Gakutan, siguro mamaya. Mag-dance number siya. Pwede mo siguro kaparte ng bata, kaya man yung move ng mga bata kanina. Alam nyo, itong okasyon na ito, lahat ng mga ganitong klase okasyon ginagawa namin special talaga. Kaya naman marami kami dinadala dito para makadagdag sa inyong kasayahan. Kaya andyan po, halimbawa, yung Dr. Arcadio Santos National High School, palpahan natin. At yung banda ng Baclaran Elementary School Central, andyan po sila. Medyo ano na sila, kasi kahapon pa sila nag-i-inaugurate. Bugbog na yung katawan nila kasi marami ko yung projects na ini-inaugurate kahapon. 3 projects ang aming inaugurate at ito yung pang-apat na yung weekend na ito. Palakpakan natin ulit. At may bisita rin tayo yung Port State Ladies, yung FEL Ladies sa Port State Barangay San Antonio. Dito po sila. May dance number sila kanina. At ando naman kanina pa nagmumotorsiklo paikot-ikot para malaman ng buong bayan na there's
there's a very special event happening dito sa inyong lugar. Ang ating pong mga riders, ang tawag dito, Parañaque Riders Club of the Philippines. Sa pamumuno po ni Eduardo Badeja. Nandiyan sila. At nandito din yung mga nagtatambol, ang ati-atihang group, galing din sa Barangay San Antonio. Yan po ay sa pamumuno ng ating Kagawad Ray Cirojano. Yung ating ati-atihang group, sila rin natin kompleto. At ako'y tuwa-tuwa na dinagdagan nyo ng mga napakaganda mga dance numbers. Talagang bilib ako doon sa dalawang bata. Ito isipin nyo, at that age, kaya nilang gawin yun. Ano kaya magagawa nila 2 years from now, 5 years from now, 10 years from now? Grabe. Grabe ang talent. Palakpakan natin yung dalawang bata. Yan po, napatiin ko rin ang iba pang mga leaders nyo rito, bukod kay Pat Banlangit, ang inyong Vice President, Rolando Baxa, wala pa yata sa rito, Estela Fortuna, ang inyong President, magandang po, mga Direktor, Priscilla Celerio, Juanito Turingan, taga Ilocos siguro kayo, Cagayan, David Lorendo, Lucano rin to, Renato Gahutan, isang Gahutan, and Arturo Laurin. Palakpakan po natin ang liderato ng Facebook. Nais ko rin batiin yung ating mga piling-piling mga bisita na nandito. Andito po ang ating pangkasalukuyang konsihal galing sa barangay Merville Bong Benson ng Benson. Inyong kagawad dito po sa barangay Munok, kagawad Efren Reyes. Ang kagawad galing din sa barangay Munok, si Oliver Rivera. Tayo isang espesyal na bisita dito. Itong sila ay galing sa ibang barangay at nagpapakilala ng gusto sa inyo. Sila ay kilalang kilala, napakaganda kanilang mga record, pero lalo silang nagpapakilala. Isang attorney po, andito po mula sa barangay San Martin de Porres, isang kagawad po siya, kagawad Maitor Singson. Ito naman, anak ng matagal na nagsisilbi sa atin bilang konsihal, yan ay si Val Soto ng isang public service family. Kasama si Tito Soto na isang senador, naging vice mayor ng Quezon City. Walang iba kundi si Wahoo Soto. Dito naman ang aking anak na madalas yung bisita rito, barkada po ni Pat Banlangit. They speak the same language, ang language ng Kabisayaan sa Cebu. Walang iba kundi si konsihal Rico Boles. At itong andito ang ang ating pong talaga iginagalang at talagang minamahal na kapitan for all seasons ng Barangay Munok. Mahabang panahon na rin na siya'y nagsisilbi at ibinalik nyo, hinalal niyo muli bilang kapitan ng Barangay Munok, si Mente Advincula. At sa kanyang tabi, isa rin pong kapitan. Siya ay taga-Barangay San Antonio. Kita niyo, pagdating niya rito, isang buong delegasyon ng Barangay San Antonio ang kanyang kasama. Napakadami. So po nagpapakilala rin sapagkat kilalang kilala na, pero mas maigit na mas lalo niyong makilala ay walang iba kundi si Barangay Captain Paul Casale. And another one, your very own also, dito po pinagmamalaki niyo dito sa Barangay Munok. Yung kanyang asawa ay malapit ng mga anak sa December. Malaki po ang pustahan. Malaki po ang pustahan kung anong lalabas. Hindi kung babae o lalaki, kundi kung ano yung lalabas. Yan ay walang ba kundi si Jovan Esplana. Ating three-term counselor. And of course, isang batang-batang leader ng ating syudad. Siya po ay
konsihal ng 2nd District, pero ang kanyang kabantugan ay siyempre kilala hanggang doon sa 1st District, ginagalang batang-bata pero napakarami ng accomplishment. Yan po ay walang iba kundi ating councilor, city councilor, anak ng ating ginagalang na Mayor June Bernabe Benjo. Alam niyo po, ito ang Coliseum number 50. Yung numbering kasi, ang Public Works ang bibigay ng number dyan. Pero sa ngayon, hindi lang number 50 ang bilang dyan. Meron ng number 51, meron number 52. Kasi inaayos namin ang problema namin ngayon sa pag-inaugurate, pag-blessing, kinukulang kami ng araw sa dami ng mga project na naka-line up na at nakompleto na. Ito ang pang-50 Coliseum, pero sa ngayon, mula po magsimula itong terminal na ito, July 2010, nakapagpatapos tayo ng 17 na Coliseum, 17. Sa 9 years, kung kayo makagawa ng 17 na covered works, sobrang dami na yan. Pero sa akin, nakita niyo sa bilang, wala pang isang taon at kalahati, naka-17 na Coliseum na tayo. Kaya nga, kinilala po tayo ng Department of Public Works sa nagpagawa ng pinakamaraming covered works, hindi lamang po sa Parañaque, hindi lamang Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Yan po ang record ng meron na pong 10 pa na nakumpleto na. 10 na nakumpleto na. Na either kumpleto na, o kaya nasimula na, o kaya malapit na matapos. Yung hindi pa na-inaugurate, meron po tayo doon sa South Admiral, sa Barangay Merville. Meron pang isa sa San Valley. Ito yung San Valley National High School. Doon sa Moonwalk National High School, meron tayong Coliseum na hindi pa na-inaugurate, pero tapos na. Meron sa 1618 sa Barangay Don Bosco, meron pa. At meron pang ibang darating. Katatapos lamang doon sa Scarlet. Merong 10 na nasimulan na, o kaya halos matatapos na, at meron pang 3 na up for bidding. Up for bidding po. Kaya yan po ang mga susunod. Kaya makikita nyo mga 13 pa ang ating inaugurate sa mga darating ng mga buwan. Pero hindi lang yan ang project ni Congressman Goles. Meron pa rin tayong yung mga rip-wrapping dito po sa may Bukana. Nagawa natin ang rip-wrapping na yan. Pero mula na magsimula itong term na ito, July 2010, nakapag-rip-wrap na tayo ng 8 rip-wrapping projects. Kahapon nandun kami sa Airport Village para inaugurate yung isang rip-wrapping project at meron pang mga dagdag ng mga desilting at mga creek cleanup project. Kaya napakaganda po sapagkat kami ni Mayor June Bernabe, mamaya paliliwanag ni Benji yan, nagkakatugma ang aming pag-iisip na dapat gumawa tayo ng paraan para ma-minimize natin yung pagbaha dito po sa ating syudad ng Parañaque. Kaya kahit na wala pa si Mayor Bernabe rito, palapakan natin si Mayor Bernabe. Mga kalye, tuloy-tuloy rin po ang mga kalye. Ako'y natutuwa na hindi pa natapos yung tatlong termino ko noong una, ako'y kinalala na nagpasimento ng pinakamaraming kalye sa buong Parañaque at ito ay patuloy sapagkat mula po noong 2004 na ako'y binalik nyo dito sa Kamara ng Representantes, 42 na kalye na ang aking napasimento. At marami niyan ay dito sa loob ng Barangay Moonwalk. At pagdating naman sa mga school buildings, kanina po may nagsabi sa akin, Congressman, mula pa noong pang 2006, nag-request kami ng covered work dito. Pero ang sabi ko sa kanya, pasensya na, noong mga panahon na yun, wala pa sa aking priority yung mga covered court sapagkat ang binibigyan ko ng priority noon ay yung mga school buildings. Ang problema lang, ngayon ay run out of schools already. Kasi halos lahat ng eskwelahan, napagawa ko na ng school buildings, katunayan, mula po na ako'y makabalik bilang congressman, ang napagawa ko mga bagong school buildings ay 32 na school buildings. At ang iba dyan, ito po sa loob ng inyong barangay Moonwalk. Kung kayo nakapasyal, doon po ang malapit nyo
school building dito ay siyempre yung E.D. Leon, Colonel E.D. Leon Elementary School. Pero meron po isang eskwelahan pa dito sa loob ng Barangay Mudok, yan ang San Agustin Elementary School. Noong ako'y pinalik nyo noong 2004, probinsya ang San Agustin Elementary School. One-story building, kahoy pa ang mga building. Sana po makapasyal kayo kung hindi nyo pa napapasalan dyan. Ang isang pinakamagandang tribute na natanggap ko pagdating sa San Agustin Elementary School ay galing po sa isang dating district supervisor, galing dun sa 1st District. Nung sinilip niya ang San Agustin Elementary School, laking gulat niya sapagkat dumaan siya doon bilang isang principal yata. Nagulat siya sapagkat ngayon matataas ang mga building na ron, 3-story building, gawa sa semento. Ang sabi nga niya, akala niya parang University of San Agustin na ang dating ng ating San Agustin Elementary School. Yung pong lugar ng mga kabataan, yung pong Dr. Arcadio Santos National High School, sana makapasal kayo, doon po yan sa San Martin de Porres. It is one of the most modern high schools ngayon. Isipin nyo, yung buong campus may bubong na ganito doon sa Dr. Arcadio Santos National High School. At nandun yung mga 4-story building, and as I speak right now, meron pang isang another 4-story building na pinapagawa ko para sa mga bataan ng Dr. Arcadio Santos National High School. Natagpuan po, alam ko na dito sa inyo, dahil can afford kayo dito sa Phase 4 multinational, no? Pag sinabing PGH, attorney, baka yung mga ibang, pag meron mga senior citizen na magsasayaw, after the dance number, kailangan nila ng konting medical attention, pwede kayo magpunta sa PGH. Siguro kahit na dapat dito pang indigent lamang, pero magbibigay tayo ng exception basta magsayaw sila dito. Kung ang dahilan ng kanilang hospitalization ay dahil nag-perform sila dito. Mula nung sinimulan natin po ito, PGH, we have already itong termino nito, 2,851 na pasyente po ang pinadala natin sa PGH mula pa po nung nagsimula itong ating kongreso. At doon sa 1st District, kasi mga 1st District nagpupunta rin, 1,258 din. Kaya ang total, mula pa po noong 2004, kung isama natin lahat mula noong 2004, sinasabi ko itong term na ito. Pero pag isuma total natin mula noong 2004, 21,758 patients ang ating naitala sa PGH. Kaya para tayo nagpapatakbo ng ospital. Ang mamahalan dyan ay si Konsihal Rico Flores po. Kaya, attorney, ulitin ko sinabi ko na just in case lang. At pagdating naman sa, ito parati ko sinasabi, gusto kong iwasan itong topic na ito, pero alam nyo kailangan, maganda rin na magkaroon ng public information campaign dito. Yung pong tawag ko na libreng palibing. Alam ko na kayo, hindi kayo qualified dito kasi hindi kayo indigent. Meron tayong libreng palibing program, hindi natin maiwasan, kailangan ito, ang sabi nga nila sa kanta, no? Ang buhay parang awit lamang, mayroong simula at mayroong katapusan. At kung sakaling na umabot yung katapusan sa buhay ng isang mahirap na kababayan natin, meron pong libreng palibing program si Congressman Doles. Walang pili ho yan, 100%, basta't indigent. Sa aking pagkaalam, dito lamang sa 2nd District, mayroong ganyan na covered lahat basta't indigent. At mula noong 2004, hindi 2004, mula nung magsimula ang aking term, itong July 2010, itong pangatlong term ko, 998 na ang ating, 884 na ang ating nabigyan ng libreng palibing. At kung sasama natin mula na sinimulan ko ito, 2,165 na po ang nakinabang dito. Libreng palibing natin. At paminsan-minsan, meron pong taga dito sa loob ng multinational kasi hindi na naman lahat ng taga-multinational can afford. Meron po sa Gulayan, meron sa Papa Compound, meron sa Marcelo Compound, meron dito sa may gilid ng sa may ilog po, meron dyan, at meron doon sa bandang anong
Station C4. Ito sa C4, yung katabi ng Camellia. Doon po, meron pa minsan-minsan na nandun sila yung mga qualified. So yun po ang ating programa. At ngayon, ito ang Coliseum ninyo. Itong Coliseum na ito, dream come true. Matagal yun ang pangarap at matagal ko na rin pangarap kasi kung pwede lang, lahat dapat magkaroon. Kasi ito ang tinatawag na nakakapagpabago sa buhay ng mga tao. Isipin nyo ngayon, sana umulan, no? Sana umulan kasi okay lang. Wala tayong pakialam kung umuulan sapagkat tuloy ang programa. Pero noong una, ilang programa na na-attendan ko dito sa inyong lugar. Alam ni Pat yan, bisa may pang Bicol group na nagkaroon ng party rito. Pag umulan, wala, sira lahat ang plano. Dito sa loob ng inyong clubhouse, ilang okasyon din na napuntahan ko, pero maliit ang inyong clubhouse. So ngayon, wala na kayong problema. Ano man ang gusto nyo? Merong ballroom dancing, may basketball court, may volleyball, merong spiritual, merong iba pang mga bagay, may kasalan, may binyagan, lahat po ay pwede dito sa inyong Coliseum na ito. Ito po ay isang multipurpose at ito ay para sa inyo. Pero ito ay hindi talaga galing sa akin. Ito talaga galing sa inyo sapagkat ito ang taxes na ibinabalik, binayad nyo at ibinabalik sa inyo. Para sa inyo ito. At ako po'y nagpapasalamat sa tatlong grupo sapagkat ito ay naging posible sapagkat meron po tatlong grupo na nagtulong-tulong. Una, siyempre, yung gobyerno nasyonal. Ako ang representative ng gobyerno nasyonal sa pamamagitan ng Department of Public Works at ating engineering district. Pangalawa, siyempre, ang Office of the Mayor. Nabanggit ko yung marami kong mga proyekto. All of these projects are possible only with a good cooperation and support coming from the Mayor of Parañaque, and that is no other than June Bernabe. Kaya sa harap nyo, nagpapasalamat ako kay Mayor June Bernabe. And of course, ang isa pang grupo na tumutulong dito ay yung barangay. Alam nyo, ang barangay Moonwalk, napakaganda na aking karanasan sa barangay Moonwalk, maging pagpapasimento ng kalye, pagpapagawa ng tulay, pagpapagawa ng ganitong plastic, mga covered court, at marami pang iba. Napakadali po na magpa-project dito sa barangay Moonwalk because we have a very supportive barangay council under the leadership of our barangay captain, Mente Adbingula. Maraming salamat po, Kapitan Mente Adbingula, sa suporta na inyong binibigay. At of course, the last group, yung Homeowners Association. Kasi siyempre, ang barangay, hindi naman pwedeng araw-araw na sumilip dito. Si Congressman Goles, ilang beses nakapasal dito habang ginagawa itong inyong Coliseum, pero hindi ko kayang gawin araw-araw yan. Yung Office of the Mayor, ganun din. Yung Homeowners Association, ang siyang talagang dapat na magbantay para masiguro yung tamang pasok ng mga materyales, para masiguro na tama yung kalidad, yung tama ang ginagawa nila rito. Kaya ako nagpapasalamat po kay Pat Manlangit at ang kanyang mga committee dahil sa kanilang pag-alalay dito. So, yan po aking masasabi. Sa muli po, isang malaking kasiyahan para sa akin na makapaglingkod sa inyo. Gusto ko lang idagdag sapagkat kanina may nagsasabi sa akin, Congressman, we are very happy with your constituency services sapagkat madalas ka namin makita, marami kang project, pero kumusta naman yung trabaho mo sa Kamara? Baka naman committee de silencio karon. Well, of course, kayo nakakaalam yan. Naririnig niyo ako sa radyo, nakikita niyo sa telebisyon, nababasa niyo sa dyaryo. Engaged in either plenary debate or committee debate on the vital national issues that will affect all of us. Kasama po ako dyan. At ginagagalak ko sabihin sa inyo na ang presidente po gumawa ng libro nung siya ay magsona. At sa libro na yan ay in-enumerate niya yung 23 na priority legislative measures niya. Ang ginawa niya, pinili niya yung mga bills na pinail ng 24 senators at bills na pinail ng mga 280 congressmen. Doon sa mga bills na yan, na libo-libo, pumili siya ng 23. 23 lang. So isipin niyo kung gaano kahirap na ang isang bill mo ay mapili ng presidente. I'm very happy to report to you that out of the 23, tatlo po ang panukalang batas na gawa ng inyong congressman. Yung una, witness
bill para i-define yung ating exclusive economic zone, ang ating territory sea na importante para sa ating claim doon sa South China Sea, sa Spratlys. Kaya yan po ang aking contribution. And I'm very positive that itong tatlong panukalang batas ito ay magiging batas katulad ng mga panukalang batas na naisabatas ko noong mga nakaraang taon. And finally, gusto ko i-report sa inyo na ako po, Congressman, noong pang 1992. Pang-anim na termino ko na ito. But I would like to report to you na ni minsan, hindi pa po nag-absent sa sesyon si Congressman Roy Goles. 100% no absent. Hindi ko katulad ng iba na sandali pa lamang maraming absent si Congressman Goles, walang absent. Nag-iisa na lang po ako. Last man standing na meron kanyang classic record sapagkat yung isang kasabay ko nag-retire na nung last term. Siya si Congressman Raul Del Mar ng Cebu. Wala na siya. Kaya ako na lamang ang merong 6 terms na 100% perfect attendance. So sa inyo po, maraming salamat po. Sa muli, sana po ay huwag niyo pong kalimutan yung mga kasama po na nagpunta rito. Si Konsehal Benjo Bernabe, si Kapitan Paul Casale, si Juban Esplana, si Mauro Soto, si Maitor Singson, si Bong Benson. Pasensya na po at sila lang yung binanggit ko sapagkat sila ang sigurado madalas na magpapasal sa inyo sa mga darating na mga